tingnan nyo. Itong tao na to, ito yung sinasabi ko, na ito yung mga mababa na trabaho kung ihambing doon sa inyo. Kasi kayo yung mga officer, kayo yung mga mataas, kayo yung andyan sa pwesto na nag-order sa kanila na ito ang dapat sundan. Hindi pwedeng kung ano-ano na lang sasabihin sa akin, susunod-sunuran na lang tayo. Di ba? Pulis ako, hindi mo pwede akong utusan. Patrolman lang ako, pero hindi mo ko pwedeng utusan ng mali. Kahit sino ka pa. Kahit ikaw pang presidente, sabihin ko na nga sa'yo, kahit si Bongbong Marcos pang mag-utos sa akin ng mali, hindi ako susunod sa kanya kahit tanggalin niya akong pulis. Di ba? Ba't ako susunod sa kanya? Sino ba siya? Siya ba ang boss ko? Hindi ko siya boss. Ang boss ko, yung nagpapasahod sa akin. Sino bang nagpapasahod sa akin? Mga Pilipino. Di ba? Mga Pilipino ang nagpapasahod sa akin. Ba't ako susunod sa presidente? Ano ba siya? Presidente lang siya. Di ba? Ako, pulis ako. Pwede ko siyang arestuhin pagka wala siya sa serbisyo. Pagka wala siya sa pwesto niya. Di ba? Kung walang pulis sa Pilipinas, sino na lang mag-aaresto sa mga tiwaling opisyal na yan? Kaya tayo nagpulis para hindi tayo maging kakampi ng mga tiwaling opisyal. Tayo dapat nasa gitna lang tayo, mga kasama. Nasa gitna lang tayo. Hindi pwedeng dahil presidente natin siya na yung susunundan natin. Hindi pwedeng dahil presidente natin siya na yung susundin natin sa lahat ng bagay. Hindi po pwede yun. Partisa ng tawag doon. Hindi porke presidente ka, susundin kita. Ano ka? Sino ka ba? Para sundin ko. Tama ka ba? Ang tanong, nasa tama ka ba? Para sundin kita. Di ba? Na nag-order sa kanila na ito ang dapat sundan. Tama naman yung pinagsasabi ng tao na to. Naanhin niya naman yung sahod niya kung yung labag doon sa prinsipyo niya, yung order na pinasunod mo sa kanya. Di na balit tanggalin niya yung uniforme niya. Kasi nga hindi, kumbaga kasukasuka doon mismo sa kanyang konsensya na hindi niya matanggap na yung serbisyo niya, susundan ka, kabaliktaran doon sa kanyang prinsipyo. Dahil alam niya na hindi dapat mangyayari yon, pero bakit nangyayari? Ang problema kasi nito, katulad sa ganitong sistema, ikaw ang binabayaran ng milyon. Kaya pinaglaban mo yung mali at saka yung mga animal na mga pulis dyan sa Pilipinas, ikaw at saka yung sila ni Marvel at saka yung sila ni Jean Paharno, ang potragis na hindi naaayos ang desisyon, hindi nag-equal para sa taong bayan. Kaya wala tayong proteksyon. Kaya minsan, yung mga tao makapag-desisyon sa sarili, hindi ako nag-amok ha, makapag-desisyon sa sarili na talagang lumalaban sila kumbaga ng ano doon sa gobyerno sa Pilipinas, halos bastusan ang labanan dahil hindi natin makikita kung saan dito ang kapayapaan. Tapos, katulad nito sa mga mali, di ba mga sir, dyan sa Pilipinas, napatunayan natin na sa mata ng tao, baluktot ang ginagawang trabaho ng mga sumusunod dito sa politiko. Wala ba tayong batas na dapat kapag napatunayan natin, kapag naanuhan sa majority ng mga Pilipino, kasi kung ililitis uli yan, katulad yung ginawa ni Tory doon sa kay Duterte, kung pinapadaan natin sa proseso, parang nagkaroon kumbaga sila ng satisfaction doon sa kay Duterte na nadala sa Netherlands. Wala ba tayong counter na pag magkaroon kumbaga ng katotohanan na maspitaan natin sila ng kamalian sa pamamagitan ng pag-imbestiga natin dyan? Hindi ba natin pwede yung sila ni Tory, hindi na natin ikulong, bugbugin natin? Diba? Yung mga pulis, na yun ang dahilan. Dahil yun ang kakontentuhan ng mga tao. Kasi kung hahanap na naman yan ng proseso, hanggang sa pagkakulong, mayaman yan. Pag magkakulong, mabayad yan, magpiyansa yan, labas na naman yan, di ba? Ganun lang ang kapalit sa Pilipinas. Kapag makulong ka, mayaman ka, may piyansa. Paglabas mo, kahit hindi ka na babalik sa trabaho, dahil binayaran ka na ng milyon-milyon na pira, hindi mo na kailangang bumalik sa trabaho, malaya ka na. So ang lumalabas doon, yung pagkapulis mo, ginawa mo kumbaga yung karumal-dumal na desisyon, pag matanggal ka o kaya maano sa trabaho, mag-out ka dyan, hindi ka na pulis, walang problema, pero milyon na ang pira mo, di ba? Parang ganun. Nasaan yung mga mambabata sa Pilipinas? Ganun lang ba talaga ang gagawin? Ganun lang ba ang mangyayari? Palaging talo sa inyo ang taong bayan. Kasi kung mag-resign ka, bagkus na desisyonan mo na yung napaka-importanting desisyon na yun, talo pa ng sinahod mo yung binayad sa'yo. So hindi na, sitting-pretting ka na sa buhay na animal. Kaya hindi maganda ang ano sa Pilipinas. Kaya nasa mga tao na lang yan. Kaya kung sino man ang nakakaintindi ng katulad na nito, so yung mga tao na mismo ang magdesisyon sa inyo,
dahil hindi talaga kayo igagalang hanggat andun kayo sa mga ginagawa ninyo na ganyan. Wala kayong puso. At saka ito yung masasabi ko. Yung isang pulis na patrolman na naghubad siya ng uniforme. Yung ayaw na niya magpulis kasi hindi niya makain ng kanyang konsensya. Ang nangyayari ngayon, kinasuhan ninyo ng inciting to sedition. Kinasuhan ninyo na parang ang kaso doon, yung pagtawag niya kumbaga, pag-alok niya ng mga kasamahan na mag-rebellion, parang ganun ang lumalabas. Hindi yun nag-rebellion. Nagpahayag lang yun. Kayo kasi, hanapan nyo yung tao na kapag hindi sumusunod sa order ninyo, bagkus kayo yung officer, ordinaryong pulis yun, hanapan nyo ng mali, hanapan nyo ng problema, pakinggan nyo ang katarungan, kasi bawat isa may katarungan, parehas naman yan pinag-aralan, katarungan versus katarungan. Pero, kapag nag-iisa lang yun, kasi ang nangyayari, nag-iisa lang yung lumaban, nagdahas ng laban para isabi niya yung kanyang katarungan, maaring magiging nakakarindi pa yan sa kanyang pagkatao kasi mawala siya doon sa pwesto at saka pailan ninyo ng kaso dahil kayo ang may persa. Tapos kung tatanungin naman kayo doon sa interview, sabihin nyo yung pulis na yun may tama ang pinagsasabi. Itong si Jen Pardo, di ba? Itong babae na to. Nung in-interview, sinabihan yung pulis na yun, si patrolman may tama. So kung ikaw rin, ano ang makikita namin sa'yo? Sobrang lakas ng tama. Kasi hindi mo na naintindihan. Pati itong si Torre, hindi lang talaga may tama, kundi si Raulo. Kasi kinukonsider mo yun. Maliban sa si Raulo, magaling ang utak mo. Dahil nagamit mo pa yung pagka si Raulo mo, napagkakitaan pa. Diba? Yun ang katotohanan. Sige, hanggang dito na lang ako. Kaya dyan sa Pilipinas, sana masuportahan yung pulis na lumalaban na nag-iisa. Sana hindi maririndi yung ano. Kaya kung ganun yan, papuntahin mo na lang yan dito. Kasi isasama ko na lang yan kung hindi na yan matanggap sa trabaho sa Pilipinas dito. Kahit marami namang pulis ng ibang bansa, i-hire ko na lang yan. Eh kung papayag siya ng ganyang sahod, sa 29 mil lang naman daw yung isang buwan niya, dito ako yung magsahod. Para maano yung kanyang hindi siya manghinayang sa kanyang trabaho. Ba't mo naman hinayangin yung sahod na yon kung ang kapalit yung konsumisyon mo? Diba? Yun ang isang problema. Kaya sana sa mga pulis na yan na lumalaban, masuportahan rin ng kapwa ng kampo ni Duterte na hindi masisira at saka lalong tumatapang dahil yun lang yung ilang na nakikipaglaban doon sa prinsipyong matino. Sige, hanggang dito na lang ako. Pakishare na lang ninyo para matauhan natin yung ibang mga tao dito at saka mailalabas natin yung katarungan. Maraming salamat.